Una po sa ating mga balita, bilang suporta ng pamahalaan sa mga pinagdadaanan ng ating mga kababayan abroad, makakauwi na sa Pilipinas ang ilang Pinoy sa Russia na nagkaroon ng problema sa immigration noong nakaraang taon. Ang magandang balitang yan, resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presidente ng Russia. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Makakalaya na ang 24 na Pilipino na nakadetine sa Russia. Resulta yan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Malugod na ibinalita ng Pangulo na matapos ang 9 na buwan, makakapiling na ng mga ito ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Russian government sa kanilang pag-agapay at kooperasyon para maresolba ang issue. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pag-adopt ng mahalagang dokumento matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang na ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation Unity in Diversity 35 Years Together, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come. Naging produktibo rin anya ang pulong sa naturang summit lalo na sa hinaharap na ugnayan ng Russia at ASEAN region, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya. We exchange views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges. Natalakay din anya sa summit ang pagpapalawig pa ng development sa Eurasian region, gayon din ang mga oportunidad sa pagitan ng ASEAN at ng Shanghai Cooperation Organization maging ng Eurasian Economic Union. We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations and recognized the potential for enhanced cooperation in areas of mutual interest, including economic connectivity, trade and investment, energy, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. Bilang ASEAN Chair, kinilala ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Russia sa ASEAN Centrality, kasabay ng pagbibigay diin sa commitment nito na mananatili ang momentum patungo sa makabuluhang kooperasyon. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions. Kenneth Pasyente, para sa bayan.